The book of Hebrews chapter 1, verse 3. Ang pulong sa Diyos nagasiling and NASB, New American Standard Bible. And He has the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Praise the Lord. Praise the Lord. Gusto ko pagadalon sa ato ng topic nagsaling. It's that. Praise God. Praise God. Ang book of Hebrews was written because ang mga tawo nga mga tumuluo sa aton Ginoo sa una gid nga panahon nagantos ang severe nga persecution. No, ginasakit sila, ginabilanggo, kag gina-confiscate ang ilang mga pagkabutang kag ginahatag sa mga faithful nga mga Hudyo. Tungod kay sila nagtuo kay Kristo, nangin Kristohanon sila, kag ang iban sa ila ginapatay. Kag wala sang hustisya na. Tungod kay sa Israel, ang Old Testament amo ang ilang bylaws. Yan ang konstitusyon nila. And ang mga tumulo ni Jesus Christ, grabe gid ang ilang pag-antos. Kaya nagabot sa ila panghuna-huna nga kung tama ba ang ila ginpili nga pagbaton kay Jesus Christ. Kaya pahayag naton sa papilangan naton nga mga preachings about that what we have in Christ is mga damo nga mga great things ang aton nga nabaton kag mga better things. Mas mga maayo nga butang nga aton nabaton. Dalag ko kag mga maayo nga butang ang pagiging Christian kaysa pagpabilin sa pagiging Jewish believers. Kag rigin pakita mga kauturan ang verse 3 nagahambal siya nahanungod sa ginatawag nga si Jesus Christ amo ang representation sang Dios nga hindi makita. Dati nagahambal siya sa mga katigulangan pinagi sa sabi nga mga theophanies. Naghambal man sa pinagi sa mga prophets. Kag nagahambal man sa pinagi sa mga damgo o kon sa mga palananaawon. Ay na sa Old Testament sila nga. Pero sining ulihi nga panahon, ang Diyos mismo nakig-istorya sa aton pinaagi sa iyang anak. Mean to say, God manifest in the flesh. God was seen in the flesh. Diyos nga hindi makita, nakita pinaagi sa unod. Kaya gitawag siya nga Emmanuel, ibig sabihin is, ang Diyos upod na nga nagpuyo sa tao. Emmanuel means God is with us. That is the meaning of that. Kaya, hindi lamang dira, nga nag-abot siya kag nagpamulong sa aton, ngayang mga katawhan, but He also is the radiance of His glory. Nakita ang himaya sang Diyos sa kay Jesus Christ. As was also written in John chapter 1 verse 14, that the glory of God was seen in Jesus Christ. And He is the exact representation of His being or His nature. So ano man ang nature sang Diyos, Jesus Christ nature is. Kung ang Diyos mahigugmaon, Jesus Christ is mahigugmaon. Kung ang Diyos is matarong, Jesus Christ is matarong. Ang tanan nga kinaugali sang Diyos nakita kay Jesus Christ. He is the exact representation of His nature. Kaya, kung mangita ka sang Diyos, si Jesus lang ang imo kadtuan. If you want to see and look upon God, look unto Jesus. Yon ang kinahanglan naton makita. Kaya magsiling si Jesus, you cannot come to the Father except in Him. Why? Because He is Him. Amen. Siya, amo ang Diyos, nga hindi makita. Yan yung siling sang Hebrews chapter 1. And now, hindi lang gid siya diha, kutob nga makita siya. Siya man, amo ang reality sang Old Testament rites of sacrifices. Ang mga halad sa Old Testament, kinahanglan ang innocent animal, isa ka innocent, perfect animals, kinahanglan ihawon, mapatay para sa isa ka makasasala nga tao. A sacrifice for sin. Nga, kinahanglan himuon sang kada tawo, especially sa mga lalaki, kada tuig dapat kaisa makahalad gid siya sa Ginoo sang iyang sacrifice para sa iyang sala. And that is kada tuig. Kada tuig. Kada tuig. So, sila yung continuous. Amuna nga sa Old Testament temple o sa Old Testament tabernacle, wala ka sang makita nga bangko. Wala sang bangko. Kay ang buluhaton sang saserdote, nagakahulugan, wala sing katapusan. Why? Wala sing katapusan. Nga wala sing katapusan. Tungod kay kinahanglan sang tao, tuigan nga maghalad para sa sala.
the innocent animals will be killed annually for the sin of His people. So, wala sing bangko. Kaya ang trabaho, ang ina siya nag-indicate na ang priest in the Aaronic line is a continual duty para sa mga sacrifices sang katauhan sang Dios. And that is the flow of the Old Testament rites. That is the flow of the Old Testament sacrifices. Muna siya ang something may kasaway ka na pwede masaway. Kaya ang purpose ng pag-abot pagid sang Ginoo, hindi lang agud makita siya in person, hindi lang agud makita ang iyang nature o iyang being sa siningasan, but also to become the final sacrifice for our sin. Yon, the priestly office. And because Jesus is the offerer, Jesus is the one who gave the offering or sacrifice, He must be somewhat a priest. Kakinahanglan i-establish ang priesthood ni Jesus Christ. But Jesus is not after the Aaronic line. Hindi siya sa linya sang mga priest. He is not belongs to the line of the priest, but he was from the line of Judah. Judah means praise. And he was not priest. Jesus was in the line of Judah, which is the king's line. Linya sang mga hari, hindi linya sang mga pari. But Jesus established His line of priest in Melchizedek, not in Aaron. Now, Melchizedek's history is, si Melchizedek, wala sang record nga may tatay kag nanay. Wala sang record naging panganak. Si Melchizedek nagtuhaw lang siya. He came from nothing. Nagtuhaw. Nag-abot lang siya nga wala mabalaan kung sa diin siya naghalin. But he was called the priest of the Most High God. Kag wala man sang record na namatay si Melchizedek. Nag-abot siya nga katingalahan, nag-abot lang siya nga wala mabalaan kung sa di naghalin, kag nadula lang man siya nga wala nabalaan kung di nagkanto. He was just came out of nowhere and was gone and no one knows. So, he is very mysterious figure in the Bible. Gabi ka misteryoso si Melchizedek. But, the Bible said that Christ or the Messiah's priesthood was naghalin sa order of Melchizedek. Siling pa sang Psalms, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, Jesus is a priest, hindi sa linya ni Aaron, kundi gikan sa linya ni Melchizedek, according to the prophecy. So si Jesus is a priest now before God. And because Melchizedek is a priest of the Most High God, and Jesus' priesthood is in the order of Melchizedek, that would simply mean that Jesus is a priest of the Most High God. Amen! Hindi siya nagalin sa linya ni Aaron. Si Aaron napatay. Ginbuslan sa ni Eleazar. Si Eleazar napatay. Ginbuslan sa ni Phinehas. Si Phinehas namatay. Ginsudlan siya sa mga sunod nga mga saserdote sa linya nila. Sa daling istorya, may diferensya gihapon kung ikumpara ang ilang pagkasaserdote, kaya ang ilang pagkasaserdote may katapusan. Kag ang mga tao nga ila ginaalagaran, mapatay man, may katapusan. Kaya, hindi gid siya perfect sa tubangan sang Dios. Pero ang Dios siya nagalungtad sa walay katapusan. He exists throughout eternity. Kaya, there is something na hindi mag-qualify sa pagkasaserdote ni Aaron kag sa iya ginasaserdotihan ng mga tao nga may katapusan. Pero si Jesus Christ, Dios siya nga nangin tao.
kagang yang pagkasisirdote sa linya sang walay katapusan nga si Melchizedek. Busang yang pagkasisirdote walay katapusan. Kaya ang kamatayon is once and for all. Kaya niya mga sisirdote sa aton sa walay katapusan. He can make an prayer forever for our sins. Kaya, sa niragagin patawad kita sa aton Ginoo, pinaagi sa iyang dugo. Ang iyang dugo nga halad actually, hindi sing ordinary nga blood. Hindi siyang blood of animals, but the blood of the Son of God. Kag ina nga blood, kayang-kaya maghugas ang akon sala. Una, ang tawo kag sapat hindi equal sa tubangan sang Dios. Kay hindi gid ma-qualify ang dugo sang sapat nga makakuha sang sala sang tao. Even ang pinaka-perfect nga animal is still not qualified to take away the sins of a person. But the blood of the Son of God, which is very perfect and very pure, a holy blood that was shed for you and me, can able to take away the sins of any one of us. Kag tungod ang iyang pagkasasirduti, walay katapusan. Kaya niya nga i-maintain ang aton redemption sa walay katapusan. Jesus Christ is the offerer and He is also the offering. Kasi siya man ang ginhalad. Siya man ang naghalad sang iya kaugalingon nga halad. Ang iya kaugalingon nga blood. Kaya, ang iyang kamatayon, kaya mag-perfect sang imo kag akon kaluwasan. His death on the cross bring us salvation. Mo gani nga may argumentation si Paul, ang iya gani kamatayon, nagaluwas, ano pagidayhan ang iya pagkabanhaw? Diba? Patay siya, luwas ta. Sang nabuhay siya, mas labaw pagid nga kaluwasan, kagkayuhan ang aton mabaton. Because He lives, I can face tomorrow. Bisan pa may mga pagsulay sa akon kabuhi, kaya ko atubangon. Kaya ang akon manunubos, wala nagpabilin sa kamatayon. Nabuhi siya, nagalakat upod sa akon. Ara siya sa akon kasing-kasing. Dako ini siya nga nagpuyo sa akon. Kaysa iyang ara sa kalibutan, bisan kabukid ang akon problema. I have great faith to pass it through. Bisan dalag ko ang balod, I can able to pass it through because I believe in my Lord Jesus Christ. Hallelujah. He said and promised to me, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Damo ka mo pagsulay, pagtutos, kag mga kangit-ngitan sa sining kalibutan. Pero, maglipay ka mo. Pinirdi ko na ang kalibutan. I am an undefeated champion. And I have the keys of hell and death. No one goes to hell and death except by my order. And because you belong to me, no, hindi ka mo magkahadlok. Ako ang gauyan sang susi, sang kamatayon. Ako man ang nagabuot kung sino may impyerno. As long as you are with me, wala sing makauwa sa inyo. Wala sing makatanggal sa inyo. Gikan sa akon mga kamot. It's done already. It's done. Kaya ang iya ginhimo sa cross mga kauturan, nagpungko siya sa tuos sang labing mataan. Dahil sa likod na, si Jesus Christ bilang priest. Kaya naghalad sang iyang mga kasang kaglingon para sa aton mga sala sa makaisa kag para sa tanan. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga kaliwatan, sa tanan nga bahin sang kalibutan. Halin sa panahon ni Adam and Eve, it is already covered. Tubtob sa mga wala pa matao sa sining kalibutan, kintras nga wala pa siya magbalik. Covered sang iyang blood. Kadumdum makamo nga sa panahon ni Adam and Eve, nagapaningkamot ang tao nga magtahi-tahi sang dahon sang higira para itabon sa ilang kahubo. Sang natabunan na nila ang ilang kahubo sa mga dahon, sang nabatian nila ang Ginoo nagapalapit, nanago sila. Kay hubo pagyapon sila sa tubangan sang Dios.
that would simply mean nga ang works sang tao hindi kaya magtabon sa tubangan sang Dios. Man's work is not enough to cover his nakedness. His guilt is still in him. His sin is still in him. That's why he is guilty before God. And that makes him naked before God. Kaya, nanago gyapon sila. So sa ilang aduha, magatubangay sila, wala na sing kahubo. Kaya nagtahi-tahi na sila sa dahon sa higira. So ang works ng tao, effective lang sa pareho mga tao. Ang kabering mo, effective lang sa pareho mga tao. Mutang ka sa Facebook, bisag puno sang problema kabuhi mo, puno alang ang Facebook mo sa nami, ang pagkaon nami, ang salakyan nami, ang balay kang i-post, masilisa. Bahaw kainggit ka naman. Sana all. Nga man. Nakita nila sa imo, wala kagid problema. Why sila kabalo? Covering mo lang to. Why sila kabalo? Nagpost sila na mahikog na sa problema. But God in heaven can able to see what is in the heart of and mind of that person. Amen? Yes. So ang works ng tao, effective lang sa pareho ng tao. Pero hindi epektibo sa tubangan sang Diyos. Hindi mo madala ang God sa text sa Facebook. Hindi mo madala si Lord pinaagi sa message sa messenger. Amen? If you want to call God, Jeremiah 33:3. Dial, GER 333. Amen? Right. Ganyan. Kaya, nago sila pag siling ni Lord. Sabihin ka, siya nago kami Lord kasi hubo kami. So, effective sa katubangan ni Lord ang ilang work. So, ano ginimo ni Lord? Si Lord ang nag-ihaw sang sapat nga inusintin taon. Way tani to labot sa ilang katuntuhon. But then God kills the innocent animals, take away the skin of it, and cover their nakedness. So, it is God's plan. It's God's initiative. It is God's work to cover the nakedness of man. And there is bloodshed. Without the shedding of blood, remission of sins. And that is foreshadowing Christ on the cross. Bisan ang sala ni Adan kag ni Eva, gin-cover sang cross. Cross is the final act of God's redemption. Kaya, siling ni Jesus, he that believes shall not perish, but have everlasting life. Amen? Wala gid siya nahimo ang tao para i-cover ang iyang nakedness sa tubangan ni Lord. After all, it is still the Lord who make the initiative to cover the nakedness of man. Kung wala si Lord, wala gid tayo mahimo. Amo nang tuod-tuod gid nga istorya. All we need to do is to believe and to submit ourselves to the will of our God. Salig lang gid niya sa Ginoo, wala ka na gid niya mahimo. Kaya ang tanan nga ina, grasya gid lang. Grasya gid lang. Salig lang gid kita sa grasya. Kag ang aton pagtuo mo nang mag-make it true para makaabot kita gid sa destination na gusto ni Lord para sa aton. Isalig ta, bisan pa ang hindi naton kaya i-perfect nga buluhaton kada adlaw. Maihalari ang pangamuyo kada adlaw, pangayuhi sa kapasaluan kada adlaw, kag sa imo kasing-kasing na nakita ni Lord ngay na matinud-anon gid nga nagahitulsol ang Dios na puno sang grasya kag kaluoy magahatag sa imo sing kapatawaran kag magaangkon na uli sa imo kag kabigon ka nga pagkamatarong like Abraham who believed always in God and it credits to him as righteousness. Sana siling ko lang pagtuo, ginakabuhi na iya kada adlaw. Ang aton aksyon kada adlaw, ang aton ginahuna-huna kada adlaw, ang aton mga hambal kada adlaw, nagapakita sa Dios ang aton pagtuo. Kag inaamong matutuod naton nga pagtuo. Kung nagmatunuhon ka kay Jesus Christ, pero tulibagbag ka man sa imong mga text, tulibagbag ka sa imong mga chat, tulibagbag ka sa imong mga call, tandaan mo, iatubang muna kay Lord. Siling ni Lord, buksan sang Ginoo ang mga huna-huna. Kag ihayag ang tinago nga kaisipan sang tao. Isa na sa mga libro nga buksan pagabot sa judgment.
Ang mga way pulos mo nga ginahambal. Iatubang mo sa kombo, silingon i-record na ang imong mga hinambalan. Silingon sa Bibilition, mga libro buksan, libro sang imo ginhuna-huna, libro sang imong mga ginhambal, libro sang imong mga binuhatan. And the final book to be opened is the book of life. Mga libro. Kaya mo na mga kauturan, salamat kay Jesus Christ. Salamat sa aksyon sang Ginoo. Ang tanan sa Old Testament nga mga pag-express sa ilang pagtukag mga halad nga ginaihaw nila, dito nagsugod nga kinahanglan maghalad. Nga patay sang sapat para sa pag-cover sang ilang ginatawag nga sin. Dito nagumpisa sa Garden of Eden nga ang Diyos mismo ang nag-initiate sa pagpatay sang sapat para ipat-cover sa iyang nakedness. That is the thing. We are dead and we are naked because of sin sa tubangan sang Diyos. But Jesus Christ's blood make it take away from us. And we once nga nawad-an sang aton nga bayo sang pagkabalan o bayo sige tawag na glory o kung kahimayaan sang Diyos na nadula tungod sa sala. For all have sinned and fall short of that glory. Kag ina nga glory mga kauturan na balik lamang sa aton sang dira na kita gin-cover sang aton Ginoong Hesukristo. He that baptized on Christ have put on Christ. We have been covered by Christ. Ang makita sang Diyos aton, hindi ang aton kasalanan, kundi ang iya pagkamatarong, kag iya pagkabalaan. Amo na ang nakita sang Diyos aton, every time nga magkanto siya. Kaya wala sing mahambal si Pablo sa aton, kundi tawgon ka nga, santo. O kon, santa. Nga bok, hambog sa inyo. Nga, hindi ka mo kasala. Yes, in terms of ethics and moral, we are not perfect. But because of Jesus, kaya ginasiling ko, tungod sa grasya sang Dios, dira sa pagtuo ko kay Jesus, nanginbalaan kag matarong ako sa tubangan sang Ginoo. Mabasol mo bala ako ya kung magsiling ako nga ginmatarong kaginbalaan ako sang Dios kay siya man iyang naghimo sinasakon, hindi man niya ako naghimo sinasakon. It's Him who made me saint, not me. Not by works of righteousness that we have done, but because of His grace, He made me saint. That's why work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ta pagpahuyan ang Dios sa butang nga ginhatag niya sa aton. Ina nga posisyon nga gibutang sang Ginoo. Lapaw-lapaw na nasa aton nga pagpakamayo. Lapaw-lapaw na nga blessing na mga kauturan. Adlaw gabi, cover kita sang ina nga grasya sang Dios. Kaya hindi naton pagpahuyan si Lord sa aton ginagawi, ginahambal, ginabuhat, ginahuna-huna kada adlaw. It is done already on the cross 2,000 years ago. That's why He sat. Nagpungko siya. Nagpungko siya. Meaning to say, ang trabaho sa sacerdote natapos na. Tapos na. Ay, sige, i-advance ko. He sat down. Verse 3, D. Kung ang sacerdote magpungko, nagakahulugan, tapos na ang trabaho sa sacerdote. The office of the priesthood is no longer needed. Amo na sila gintapos niyang kasuguan. Christ is the end of the law. And so therefore, there is no need of the use of the priest anymore. Pero ikaw kag ako, nangin priest na. Hindi ka na kinahanglan mangita pa sa another nga tao nga magpatunga sa imo kag sa Dios. Tanan kita nahimong nasyon sang mga saserdote. We became a nation of the priest, a royal priesthood unto God, in order to give praises unto God, in order to make our own sacrifice. Therefore, Paul encourages us, by the mercies of God's brethren, present your bodies. You are the presenter. You are the priest. And
Kaya wala na sang sacerdote, kinahanglan magpatunga sa aton, sa Dios kag sa aton. We are the priest now. Ang aton mga halad sa Dios, hindi mga patay, hindi mga inihaw, hindi na ang dugo, but because Christ was already offered once and for all for you and me, we no longer that blood needed ni na kinahanglan. Kita na ang magadalas ang buhi nga halad, kag nagadayig nga halad, hindi na ang mga patay, kundi mga buhi nga nagadayaw sa Ginoo. Holy acceptable. Amen. Hamuna. Kayo na katingalahan nga pagkabunag sang iglesia, ginbunag ini sa magahod nga kahimtangan. Sang nabunag ang iglesia sa Apirom, hindi basta-basta nga gahod ang mabatian. Tungod kay hindi patay ang mga halad dito. Mga buhi ang halad dito, mga kauturan. Ginhatag nila ang buhi nga halad sa tubangan sang Dios. Kag ato nga mga halad, buhi, balaan, dalawaton. Nga ginahambalipon, nga ginapakiluoy gid niya. Kaya ang gusto niya, i-work out naton gid ang aton kaluwasan. It is done already. You are already a saint. I am already a saint. Mga balaan na kita nga tao sang Dios. And in return, in response, ano ang aton himuon sa iya? Umunaway ta mahadlok sang bisan ng kabutang because we know bisan magsigabong ang bugos nga kalibutan, langit na kitaya diretso. Wala taya mahadlok. No? Ang Israel subong gama ko mo 7,000 ka mga missile tong una gid nga pagbira sa Hamas. 90% nasalo sa Iron Dome. 10% nakalusot. Kung Pilipinas binbombahan nila sa to nga mga missiles, sigurado ko masiling ko sa inyo, 100% masalo. Masalo sang aton ulo. Diretso na tadayon sa langit. Huwag sila sing padaog sa aton. Dula ang Pilipinas sa mapa, sang kalibutan. Dito magwa sa langit. Kaya huwag sila padaog sa aton. Kaya nga man, because we are already secured in the hands of the Lord. Ano man na matabo sa aton kalibutan subong. But we are not afraid. Why? Because we know for sure that we are already in the hands of the Lord Jesus Christ. Kag wala sayang kulba kag pagproblema sa aton kaugalingon kag kabalaka. Hallelujah. Kaya mo nang aton yang nga ginapanghawakan, nga gina-work out nato naton salvation, kay save kita. Kaya i-work out nato na nga hindi na madula pa sa aton. I-work out nato na nga hindi na mawasi sa aton mga uyat. Kinahanglan nato na muuyatan si Mayo. We have to keep the faith. That's why Paul said, fight. Fight with a good fight of faith because we are already in the faith. Ara na ta sa pagtuo, kaya aton ipagigbato na. Katungod nato na nga idipinsahan ang aton pagtuo, kaya nga aton kaaway, dauliyon man nga nagahulat sansa nga manukob. Kaya hindi magkumpiyansa. Ikaunsi nga sugo na, thou shalt not kumpiyansa. Kulang ang Israel, 10 lang nila eh. Ato'y may 11 kitaya. Amo lang nga nahulog sila, na-disgrasya sila, kay 10 commandments lang sila. Aton may ika-11 kitaya. Kaya nakatuon kita sa ila. Kaya ang number 11 commandment, thou shalt not kumpiyansa. Aton lang na, wala na yan sa English nga term, aton lang na yan nga mga Pinoy, lalo na gid nga mga Ilonggo kita. Kaya ang kumpiyansa, wala na sa English vocabulary, aton na yan. Personal ta na yan nga vocabulary. Amo na kung mga lagad tayo sa Ginoo, gina-enjoy ta nga aton kabuhi. Wala lang tayo gahibi iya sa presensya sa Ginoo. But also we enjoy the presence of the Lord. Nagahibi kita tungod hindi naton halos matungkad ang grasya sang Dios. Ang pagpakamayo sang Dios nga makahibi ka tungod sa hindi mo mabaslan halos makaya tumbasan ang mga kaayo nga gini mo sa imo. Kaya maghibi ka kung paano ka malang makabalos bisan gamay lang nga fraction sang iyang pagpakamayo. Sometimes makahibi ka nga man, Lord, sinugid ako para tagaan mo ko sing subong sini nga klase sang pagtalupangod.
Even David, in his Psalms, he is singing, but his heart is pounding. Lord, what is man that you are careful of him? Ano bang tao nga gitagan mo gisang tuman nga kabalaka? But God said, you know, siyang ginhimo ko ang tao, I breathed my breath into his nostril. Now you are asking me, what is man to me? You are a part of myself. Kaginhatag ko sa imo ang pipilas ang akon mga attributes. I give you my attributes of love. Kaya maintindihan mo kung ano ang may gugma. Kaya intindi ka man kung paano ma-heartbroken. Intindi ka kung paano mag-jealous. Intindi ka kung paano mag-anger. Because that is my attribute that was shared unto you. Para nga, ako nga Diyos nga gugma, may object sang akong love, and that is you. And me should be the object of your love too. That's why he said, the very first and greatest commandment said, love the Lord your God. Sa bugos mo nga kusog, sa bugos mo nga hunahuna, sa bugos mo nga kalagkag kinabuhi. Siya dapat ang number one sa aton kinabuhi. Mahimo gutumon ako, but that is not a problem. Kung simba ko sa Ginoo ang iya katumbas. Masimba ko ya bala ginagutom. Kung wala man ko katig-ang Domingo Saga, that's not a problem. I will go to the Lord and worship in His house. Ano man ang gusto mag-upang sa ang akon pag-alagad kag pagsimba sa Dios, harangan ka man sa kung anong harang, masimba ko ya kay Lord. Woo! Sa grasya nga ginpakita sang Dios, sa kayo nga ginpakita sang Dios, hindi ganit ko makabalo sa isang fraction lang. Karon tsansa ko lang nga masimba si Lord. Adlaw nga Domingo, akon pagid kuhaon sa iya. No. It is not right. Hindi ni siya tarong. Siling niya, kung gusto mo mangkon ang billion nga transaction, kung gusto mo mangkon ang multi-billion nga transaction, then seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaga mo niyang pagkamatarong, bilisan may transaction nga bilyon, unahon ko si Lord. Amo na ang matarong. Kay hindi matarong, nga unahon ko ang mga butang nga iyang panalangin, kaysa iya nga tighatag sang panalangin. Ang matarong nga butang, sa akon kasing-kasing, ulian ko mala sa bisan gamay lang nga fraction sang akon kaluwasan. Kung ulian ko mala sa balusan ko mala sa sang akon pagsimba kag pag-alagan kag pagpasulabi. Although hindi ko kaya tapatan ang mga kaayo sang Ginoo sa akon, His goodness is hindi matungkad. Ang iyang goodness hindi ko matapatan. Ang iyang goodness hindi ko kaya maabot. But then, bisan sa sining gamay lang nakon nga mahimo, bisan gamay nga pagpusulabi, kung bilyon man ina nga transaction, no matter what big is that in this world, but unto God, He is more than that. Kaya para sa akon, matarong nga unahon ko gid ang iyang pagsimba kag paglagad. Hindi matarong nga hindi mo siya pagunahon. His righteousness. Ang bilyon nga na miss mo, don't worry. Now God knows nga ang imo gali heart, mas ginuuna mo siya. What will happen to Abraham kung wala niya gintuman ang siling sa Ginoo? Dahil si Isaac, ang promised child nga ginhatag ko sa imo kag gihalad siya nga sinunog halad didto sa Mount Moriah. What will happen if Abraham did not obey? Will he hold Isaac forever? No. I will tell you, hindi niya kaya i-hold si Isaac forever. Pero naginimo niya, he obey. Hindi niya problema kung malos man gid niya si Isaac, kung mapatay gid man si Isaac.
No matter what, ang Diyos man actually ang naghatag sina. Wala man ko sing capacity nga mag-create sa kay Isaac. Ang akon asawa Boaz, ang akon asawa menopause. Wala na tawo ang bata ngay na kung hindi tungod sa gahom sa akon Ginoo. Kung ginhatag na sa tong panahon nga wala ko sing capacity sa pag-create sila nga bata, how much more kung ihatag ko lang balik sa iya in order to prove my loyalty, in order to prove my faithfulness, in order to prove my truthfulness unto Him, then I really believe God kung kaya niya i-create ang bata para sa akon, how much more ang pag-resurrect na lang siya gikan sa kamatayon. And I really do believe God can create a child and He can resurrect a child again. The God of Abraham is the God of creation and resurrection. The God of salvation. Ang patay kaya banhawon. Kaya si Abraham wala nag-hesitate nga dalon si Isaac sa bukid. Handa na siya para patyon ang bata para ihalad. Pasiling ka, wala yung ginapalangga ba? Of course, palangga niya ang bata niya. Handa si Abraham mapatay para sa bata niya. Tigulang na siya after all. Pero ang God wala nag-demand sang life niya. Ang ginademand sang Diyos ang life sang bata niya. And he need to obey. He needs to obey. Perfect obedience. Total dependence. Yan ang kailangan ng Diyos. Ginbigo sang Diyos Abraham? Napatay ba si Isaac? Why? Nga, tungod matarong siya na Diyos. That is how to explain God's righteousness. He gave you the son. He gave you Isaac. And it is right to not take him away. Matarong lang. Tama lang na hindi siya pagbawion. Amen? And that is righteousness, how righteousness works. Kaya nga itong pagtuo, may mag-abot ang panahon nga i-test sang Ginoo sa imo kung paano mo unahon ang iyang pagkamatarong. We are already in the kingdom. We are already in the kingdom. Sa na-born again kita, we are already in the kingdom. Pudamo sang na-miss sa iyang righteousness. Seek ye first the kingdom. We have already seek it. And His righteousness, and many of us missed it. Before all things shall be added. This righteousness, ang kalabanan na miss sa mga tao. Kalabanan na miss sang tumulo. Anong righteousness? To prove kung sa diin gid ang imong faithfulness. Kung ginagutom ka, sino ang manginuna? Kung may temptation sang dalag ko nga transaksyon, ano kag sinong dapat mauna? Kung balatian, o panahon, o kalayoon, sino ang dapat mauna? Yan, dira mabalaan. Kung diin ang imo unahon. Kag dira magwa, kung bala, na una mo ang iya pagkamatarong. Kay kung unahon mo ang Diyos, anuman nga butang ang nagaupang sa imo pagpangalagad, ina ang picture sa matod nga pagkamatarong. Kag dira mo nakita ang iyaging harian, kag ang iya pagkamatarong. Kag dira na nimo ma-enjoy ang all these things to be added. Dira mo ma-enjoy ang mga butang material nga madugang sa aton pagpangalagad. Wala yagalang taong Diyos kung dugay ka na, wala ni pa senior. Kung di pa qualify, kung natpasaran mo ang qualification. We have to pass the test. Kina naton mapasaran ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kay ara kita sa gingharian, bisan pa ang mga apostolis gintilawan, ang mga unang tumulo gintilawan, ang mga Old Testament saints ginpang tilawan, tanan sila nakapasar, kag hindi pwede nga hindi kita man makapasar sa aton subong nga panahon. Kung tilawan ka sa imong income, kag mag-income ka sang dutay kag hawot-hawot sa imong simana, bisan ikaw matutom nga nagatuo kag nagapangamuyo sa Dios, yung ang income mo gamay-gamay, kag ang income nimo daw hindi ka-survive sa imong isa kadlaw kung isa kasimana. Tilawan ka. Kasi ka, maintindihan man ni Lord siguro kung di ko maghatag sa akong tithes and offering. Yes, naintindihan ni Lord nga ikaw,
mahulog sa Malakay 3:8. Nasiling ni Lord, you have robbed me. Do hapon ba, you have robbed me. Masiling ka na yun, sa diin kami Lord nag-rob sa imo. Siling ni Lord, in tithes and offering. That's why you are cursed with a curse. So hindi na ang all these things mag-aabot. Sa bylaw, cursed ang mag-aabot. Why? Because this is a covenant terms. Kung anak ka ni Abraham, dapat matutom ka nga magtuman sang covenant agreement. Agreement na sa covenant. Kay si Abraham naghatag ka na pulo. Si Isaac naghatag ka na pulo, kag mga halad. Si Jacob naghatag ka na pulo. Sila ni Jacob, kung sa akon mag-epekto, kinawat ko nga. Blessing ni Abraham. Nga dapat tani kay Esau. Pero gindaya ko si Tatay Isaac, kaya rasakon. Sila kay Lord, kung sa akon ni mag-epekto, mangin Diyos ko gid ikaw. Mangin Diyos ko gid ikaw. Kaya ti si Isaac ko nag-effect mo sa lingkod. Ako na magpadayon sang ginumpisa ni Lulu Abraham kag ni Tatay Isaac. Ti karon sa ako naman. Kag siling niya, ti mangin Diyos ko gid ikaw. Busaling wala na ko sa iban nga kilala nga Diyos kay ti simple si Abraham ikaw lang Diyos niya. Kaya gintawag siya nga Hebrew, busaling sang Hebrew, it is the faith or the belief of one God. Sa kalibutan nga damo sing mga gods. But I believe only in one God. The God of Abraham and the God of Isaac and now the God of Jacob. Kag sa tanan nga ikapulo nga sa tanan nga mga panalangin atang usakon ang ikapulo ihatag ko balik sa imo. So this is clearly a covenantal in nature. Hindi katingalahan nga ang Diyos mag-stick sa pakigsaad. Pag-abot sa Malakay, nagsiling siya, 7 ka kaso ang ginapile ko sa akon katawhan. That is the book of cases. Malakay. Pagkatapos ni Malakay, 450 years ang Diyos, wala nag-istorya sa mga katawhan sa Israel. Wala na siya nagpadala prophet, wala na siya nagpadala anong tawag na, mga visions o damgo. Wala naman siya gasabat sa Urim kag Tumim. Wala na. Wala lang. Ilipos na siya. Ngaman, tungod kay ang Israel, nag-abot na sa 7 ka kaso, kag ang 7 in theological term is a number of perfection. Perfect number. But silingon, pag 7 na, mag-rest ang Ginoo. Ang sala, puno na, kalison na sang Ginoo. Puno ng salop. And that's why judgment will come. Haling kay Malakay, 450 years, that is equivalent of 5 or 6 generations. Salin lahi. Nga wala ang Diyos sing intervention sa iyang katawhan. Why? Because this sin against God. 7 is a perfect number to God for judge. Amen? That's why gin-judge sila. Sila nga, you have robbed me, one of the 7 case. And sila nga, where Lord? Sabi ni Lord, in tithes and offering. That is covenantal. That is a covenant between me and Abraham. And you are children of Abraham. And yet, wala ka mo nagpadayon sa pakigsaad nga aton ginkasunduan. Kag siling pa sang pakigsaad sa sanction, sa covenantal sanction. Kung magmatinumanon ka, pakamayohon ka. Pero kung hindi ka magmatinumanon, pakasumpaon ka. Kag tungod wala ka nagtuman, that's why God said in Malachi chapter 3, you are cursed with a curse. Curse to those who did not give according to the covenant. Amen? Yes. Yes. Maybe ang aton praising wala siyang problema. Maybe ang aton faithfulness sa aton gitawag nga believe in one God is not a problem. Maybe wala siyang problema ang aton holiness. But there is a vast problem in our giving. That's why hindi ka mag-uswag sa mga butang pinansyal. Yes, walang problema kung patay ka langit ka. Pero hindi mo ma-enjoy ang all these things to be added. Why? Tungod na idalong ka sa curse, ang imong palangitanan, ang imong mga material kag financial supply is
under the curse of God. Nagasulod ka sang pila kag bulawan sa bag nga damo buslot. Tingala ka, dako ang imong income, pero daw wala sang resulta ang imong panginabuhian. Nga daw kamalas-malasan ang nagaabot sa kinabuhi. That is simply means that you have been under the curse of not loyally and faithfully obeying the covenant of promise. One of the 7 cases is covenantal giving. You see? Di ba? Matarong lang. Kabalo-bala ka mo ng iban nga mga kumpanya. Katag sang dalag ko nga mga, ano tawag sila? Nga mga, mayroon sila percentage nga ginaslice sa ilang company's income para lang gin ngay panghatag sa mga simbahan. Kay nakabalo sila nga samtang ginahimo nila na nagatubo pagid ang panalapi sa ilang mga companies, and they are also protected. And they themselves also been protected. Why? Hindi sila bilong sa covenant, kung hindi sila mga tumuluo. Pero nga gina-bless ang ilang company. That is simply covenantal in nature. That explain sa iyang loyalty, sa iyang covenant. God said, I will bless them that bless you. And because they made that blessing to you, that's why God repaid them, because that is His promise. Yung promise niya nga i-bless sila. Kung mapatay to sila, impirno man to sila kung wala sila iya Kristos kabuhin nila. That is another story. Diba? Gin-bless na sila. Tungod kay gin-bless nila kamo. Nga ara sa iyang katawhan. Gin-bless sila. Tungod naghimo sila sa mga bagay nga magbalos ang Ginoo sa ila. Tungod kay ara sila ginbutang. Isa ka baso nga bugnaw nga tubig ginhatag sa inyo tungod kay ikaw akon, siling ni Jesus. Tungod ikaw kay akon, kay himo niya na, tungod nakita niya nga ikaw akon katawhan, ikaw akon anak, nga ginhatagan niya kabugnaw nga tubig, isa ka baso gindulot sa imo, kay nakita daw ginauhaw ka, siling sang Dios, I will repay them. Hindi na mawad-an sang iyang balos. And that is exactly God do to those companies. Wala na labot sa kaluwasan, pero may labot dira sa pakigsaad. Kaya siling niya, kung ginabless ganin mga tao wala sa pagpangalagad, kamupayhan nga mga anak na mismo sang kapawa. Kadyutay sa inyong pagtuo, siling ni Jesus Christ. Hawot-hawot palang gani na income mo, hindi ka na makahatag sang imo ikanapulo. And I will tell you, you disobey the covenant. Pasto, kung nihatag ko tithes ko, hindi kami kapamahaw Domingo saga, kaya wala ko income. It's up to you. But I will tell you, the curse, the covenantal curse will not be lifted up as long as you obey. God never changes. God never changes. Rule is rule. Patakaran, patakaran. Covenant is covenant. That is the term. Kung gusto mo, i-bless. Ihatag ikanapulo kag mga halad. Pa may kalanon sa akong balayan, try me. I will open the floodgates of heaven for you. Wala na siya nagsiling pirtahan. But he said the floodgates. Gate, hindi door. Basta gate, dako na. Tapos ang flood, hindi na iya bukbo. Baha. Amen? Ang bukbo, ya ligo ka lang. Pero kung baha, anod ka. Tagaan ka sang floodgates of blessing. Ang blessing pa lang, pwede ka na niya anuron tungod sa kabugana. Hanyo at can you say, nag-umpisa ko sa wala-wala. Halos ko makakaon. All I have to do is to comply the covenant terms. And I have to obey completely. To trust completely to God. Kag sa sina, ang Diyos mag-open sang floodgates sang pagpakamayo sa imo. And siling sang Diyos, diya mo makita how amazing is the Lord your God. How great is the Lord your God. Because God promised great things for you. Great and better things para sa aton. And it's already done in the cross. Ang tanan nga ini sa aton mga kauturan, ginbuhian sang Diyos sa aton. Kaya siling ni Paul in Ephesians, ang aton blessings nagalapaw sa aton. Kabalubala kita sina,
Kabalo bala kita nga ang aton blessing nagalapaw sa aton. But that blessing is spiritual. But the blessing spiritual nagadala sa aton sa mga blessing material. Why? Because God promised everything to be added. Kung matuod nga ginahalad mo imo kaugalingon subong, hindi pag-ibilin ang imo bulsa sa imo balay. Amen. Kung matuod nga ginahalad mong imo kaugalingon subong, hindi pag-ibilin ang imo sobre sa inyo balay. Dala ang tanan. Ang blessing sa Philippian Church, siling pa ni Paul, God will supply you all your needs according to His riches in Christ. The word in Christ, but siling tanan nga ara kay Kristo. Anong ginimo sa Philippians? Siling pa ni Paul. Labaw sa ilang masarangan. Gindescribe niya nga ang hatag, labaw sa ilang masarangan. Una, ginhatag nilang ilang kaugalingon. That is the key. Wow. Ginhatag nilang ilang kaugalingon. Labaw sa ilang masarangan. Imagine, Epaphroditus is one of the Philippian brothers. Sa si Pablo na balitaan nga na priso sa Rome, dati sila ang nagapinansang mission trip ni Apostle Paul. Sang nadakpan si Apostle Paul, hindi na siya makabalik sa Philippian church kag magkuha sang yang supply. Epaphroditus traveled from Philippi unto Rome just to deliver the supply. Kay siling pa ni Paul, tungod sa long nga biyahe ni Epaphroditus, nagmasakit siya, kag hapit mapatay. Ang iya lamang nga ginhimo, nagdulong lang. Sang ila na andan nga supply. Inid ba lang naanad ka na nga nagagibing? Bisan dito ka sa layo, hindi kaya makahimo, nga hindi ka makapadala sa imong salamat. Kay subong may ara ng mga courier sa mga imong giving supply. May mga GRS na, may mga kung ano-ano pa da, no? May mga LBC kung ano pa da. Kagdamo pa kung money ang imong ipadaldamo na sa mga nagadulong. Pusang una, ikaw gid mismo magdala sina, iimpake mo gid na mismo. Isulod sa imo nga binagtong kag mag-travel binarko. Dugay mayo tani ko ni planos una ngayon oras lang abot ka na. Pero ang iya sakyan barko gabing balod may bagyo pa. Hindi basta-basta ang travel sang tao just to deliver the goods to the servant of God. Pero siling sang Ginoo, wala nalipatan sang Ginoo na nga bisan above sa inyong kasarang ang inyong ginhatag, God will supply you all your needs. Siling sang Ginoo. Kaya ang mga Philippian church, gabigin ang blessing sang Ginoo sa ila. Corinthians is the most manggaranon nga iglesia. Pero siling ni Paul in 2 Corinthians, nangin iwit kamo sa iban nga iglesia when it comes to mission. Why? Tungod ni siling ni Paul, wala ko gid kamo gin-charge sang akon pagwali sa inyo. Kaya hindi ko gusto nga mag-isip kamo nga ginapangwartahan ko lang kamo. Hindi ko gusto mag-isip nga ang relihiyon negosyo. Hindi ko mag-isip subong sina. Kaya wala ko nagtudlo sa inyo giving. And because of that, you become ang pinaka-late kag pinaka-ulihi sa tanan nga iglesia because I deprive you the teaching of giving. And siling ni Paul, kag tani, patawahon ninyo ako sa sini nga kakulangon. Side effect sang akon pagtudlo sa inyo para hindi kamo mag-isip nga ginapangwartahan lang kamo. And end result, nangin iwit pa kamo hinoon. 2 Corinthians, yung mga problems ang epistles actually, mga naka-address sa mga problems ang church ang ilang panahon. Kag ina man, mga nag-aabot man sa aton mga kautuhan. Kag hindi ko gusto nga mangin Corinthian church kita in terms sa giving. Gusto ko mangin Corinthian church kita in terms sa gifts, kay grabing gifts nga naga-work sa ila. But gusto ko mangin Philippian church kita when it comes to giving. Kay kung subong kita sila mga kautuhan, then the righteousness of God was complied in this church. Kag ang iyang kingdom, hindi lamang kingdom, kundi may righteousness nga makita sa sini nga kingdom. And that righteousness will make us be flooded with all sorts of blessing na galing sa Diyos. Kaya nagsiling siya,
all these things shall be added unto you. Amen! What is the key? Sunda ang kubinansang Ginoo. Sunda ang kubinansang Ginoo. Hindi ka mapatay sa gutom, ha? 25 days nga hindi ka magkaon, hindi ka patay sa gutom. 25 days nga hindi ka magkaon, mahimo magniwang ka lang daw, butot, balat ka. Pero buhi ka. Ano pag ginayhan kung isa ka kalaan, duha ka lang, isa kadlaw pa. Kung ang rason, masimba ka lang sa Ginoo. Bala hindi ka kaon. Basta magsimba sa Ginoo. Unahan lang si Lord kag i-prove sa iya nga ang imong faithfulness hindi magbahar. Ipakita sa Dios nga imong faithfulness hindi matayog bisan hindi ka makakaon. Ipakita sa Dios nga imong faithfulness hindi madiferensya bisan hindi ka maka-income sing dako. Ipakita sa Ginoo nga hindi matayog imong faithfulness kun hulga sang kalibutan lang man ang ara dira. Ipakita sa Dios nga imo siya pasulabihon kung bisyo sa kalibutan lang man ang nagapahog kag nagaupang sa imo. Then you will understand kag maintindihan mo nga kung unlahon mo ang Ginoo, hindi ka pagpahuyan ni Lord, hindi ka pag-ibutang sa langan ni Lord. Remember Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Job. Wala sila nahuyan sa tubangan sang Dios. And he that believes shall not be ashamed. Siling pa sang word of God, apan siya nga nagatuo sa ako hindi mahuyan. He is the cornerstone. He is the foundation stone. Jesus Christ is the foundation stone, the cornerstone. He that believes in Him will not be ashamed. Hindi ka pahuyan kung magtuo ka sa iya. Siya ang foundation sang aton faith. Siya ang foundation sang aton pagtuo. Nagabalay kita sining aton pagalagad kag pagtuo sa aton Ginoong Hesukristo. And it is done already. That's why He is sit now. He is sitting now in the throne. He is sitting now. Tapos na ang work sang pagkasaserdote. Nahimo ko lang tanan sa pagtubos sa inyo. Now all the blessings on all tanan nga gin-promise kay Abraham na complete dira sa inyo. And you become the children of Abraham because you are in me already. Now that is also included in the blessings of God that is in Christ. And that is all belongs to Christ. And that is in us today. Ang aton status sa tubangan sang Dios. Manunubli sang tanan. Status. Manunubli sang tanan. Suliton ko, ang aton status sa tubangan sang Dios, manunoble sang tanan. And it is already done, kay nagpungko na siya. Anong imong kulba? Kung kinahanglan sa Dios magmilagro sang kanon. Kung kinahanglan sang Dios magmilagro sang Sudan. Pila ka tao ang nag-testimony siya. Pila ka tao nag-testimonyo ko sa inyo sa isa ka pastor nga nangamuyo bugas. Gindulungan siya sang hindi niya kilala nga tao sang isa ka pick up nga sinako nga bugas. Abi isa ka sako lang. Siya hindi pastor. Nang isa ka pick up nga sako nga bugas. Papanaugan na tanan nga mga sinako imo na. Wala niya makilala kung sinong tao. Maybe angel of God in the face of man. Nabalaan nyo itong isa ka pastor nga sa Subong sa Visayas, nahilot ni Pastor Jim Tito. Ang testimony, nagabunga. Ang curiosity, maansiran, matagan sabat. Natong tagaan sa sang puso, sang mais kag haluan. Kung wala sang suga, atong inbautismuhan nga sobra, 300 ka mga NPA sa lugar, ang nila nga magka-NPAhan. Sa isa kagamay lang naging kut nga tubig, kag dabtan sang gabi kag dulom na. Kag sila nga Lord tani magsanag. Ang isa ang damo nga mga ipot-ipot nagtipon nga daw bula kadako nga ipot-ipot nga mga bula nga suga sa ibabaw sang iyang ginabautismuhan tub-tub. Nagpabilin sila tub-tub nga matapos ang baptismal rites. Tungod kay kinahanglan. Tungod kinahanglan suga. Tungod kinahanglan pagkaon, tungod kinahanglan bugas. If that is needed, kag kun milagro lang ang pwede magsabat sila, i-provide sang Dios ina nga milagro tungod kinahanglan.
in order to prove you that God loves you, in order to prove you that you are the Son of God, in order to prove you that He is Father in heaven, para ga-provide sa tanan naton nga pagkinahanglan. Oh, give me this day my daily bread. Kung subong kita sila, hindi kita mawadaan. Abalo ba lang mo nga si Pastor Magdadaro? I don't know. I think Pastor Magdadaro. Hindi ko lang sure. Nagbutang na sila pinggan. Sa lamisa ang matuod, wala sila pagkaon. Bago pa sila nag-ministry. Anak, makaon na ta. Ang pinggan nakakulob pa. But they are just praying for the food which is not yet in the table. So ikaw, Diyos, namay sa langit, hindi makumo si imo balatyagon. Wala nag-sideline ang tao. He is purely pastoring a church. At maybe, hindi tambalan ko anong rason, siguro, sa pagkawalang pagpakabana man ko kaysa sa mga membro, siguro makakita lang sila ng pastor gali nila, importante kung wala na po sila pastor. Kung kaysa may mga membro, ng igo sila kahit hindi sinabi, kung kita nila, pastor nila na ospital na o kaya napatay na. No, may mga membro pero nga wais yung pagkaon ng pastor. Kabalo sila nga wala sang iban pangitan ng pastor, simbahan lang. Nag-pray. Lord, salamat, i-bless mo ini nga food. Nga mo ibaga partake. But food is not yet in the table. They're just praying. Di ba matarong ang Diyos? Di, pakita niya yung pagkamatarong. After all, wala sila sa ginhimo nga iban. Just trusting and fully trusting God. Tapos ang prayer, may nanuktok sa pertahan. Nagadala siyang pagkaon. Amo na ginasiling naton kung kinahanglan ka milagruhan sang Dios, milagruhan ka sang Dios siling niya, kadyutay abi sa inyo pagtuo. Ginpagkaon niya mga pispis, labaw ka mo sina. Labaw ka mo sina, siling ni Lord. Ngin pabistihan niya ng mga hilamon. Nga subong makita mo, gapamukadkad, pero kahon sa hapon, laya na kagidapong. Galing kakulang lang gid sa inyong pagtuo. Kaya dali ka mo maratol. Pag way makaon, wala sing ibisti. Grabe ka mo ka-conscious sina. Nga kung kabalaka, kamo kang nag-worry sa subong sina. Nagdugang ba ang imong edad? Hindi gani makadugang na sa imong height o kung sa imong kataba. So why worry? So the issue there is faith. The issue there is faith. Look upon the field. Look upon the plants. How they grow. Yung word na how they grow. How they grow. Nagkakabala ka, nag-worry ba ang mga tanom? They just let them grow. But God cares for them. How much you? How much me? Amen? Ang aton lang gid kung kaisa pagkakulang sa pagsalig sa Ginoo, among nag-approve sa aton ka hindi magpabilin sa pagpadayon sa pagsimba, sa pagpadayon sa pagpangamuyo, sa pagpadayon sa pagpasalamat, sa pagdayon sa pagpadayaw kag pagsimba tungod sa kakulangan sa aton pagsalig kay Lord. Amo na nga permanente niya kita ginasukot sa diin ang imo pagtuo. I died already on the cross. I already sitting. It is done already. Ano ato nimo? I-hold nato ang mga bagay nga may ara kitang pwede naton mahimo sa Ginoo. Tungod kay kulang ka sa pagsalig ang Dios kaya mag-provide sa imo. Hambalon lang nimo katarungan kay intindi si Lord. Kulang, hawot-hawot gid. But you didn't know that you are already under the curse. May kakaintindi nga ang Diyos gali mag-bless lang sa imo kung wala na ang curse. And we are the one who holds the key. Gamita ang susi. Amo ang pagtuman sang pakigsaad. And all these things shall be added unto you. Matarong ang Diyos sa nasiling ko na.
Hindi ya kapag pataliwanon sa sining kalibutan. Ngayon hindi mo matagamtaman, inako na mo lang imo ginapangayo sa Ginoo. Ginapangayo naton sa Ginoo. Pero dapat magmatinumanon kita sa iyang pakigsad. And I'm sure of that. Blessing will overflow. Blessings will come to you. We are already a blessed people. Kaya ginasiling ko, hindi ka na kinahanglan mag-pray, Lord bless me. You are insulting God. Hindi ka magpangamuyo, Lord bless me. You are already a blessed person. Kinahanglan mo lang i-unlock ang nagtabon kag nag-upang sang imo blessing material. Spiritually, you are blessed. Materially, you have to unlock it using your obedience to the covenant. Amen. Yes. And besides, hindi na natin kinahanglan ang priest magpalapit sa iya. Kinahanglan na lang naton dalon ang aton mga buhi nga halad. Upod sa aton nga mga pagkabutang. Tanan nga pwede naton i-employ sa iya pagpahamuot sa iya. And as long nga ginahimo nato lang, ginadala ko na ang akon buhi nga halad subong. Ginadala ko man ang akon mga tithes and offering subong. Ginadala ko ang bukos ko nga pamilya upod sa akon sa malipayon nga pagsimba kag pagdayaw sa Ginoo. Kag tungod sina malipay ang Dios sa aton. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and will heal their land. Hallelujah! Sa sina mga kauturan, matarong ang Diyos. Magapasagahay sa aton sang linaksalaksa nga pagpakamayo. Spiritual, material, physical, mental, social, tanan nga aspects ang aton kinabuhi will be blessed because we are blessed people. Hallelujah. Naglingkod na si Lord, tapos na iyang trabaho sa aton. All we need to do is to respond those actions. Working out our salvation. Yes, everything should be employed. Tanan nga pwede naton gamiton sa iya. Ang aton mind, ang aton heart, ang aton will, aton gina-employ sa pagpangalagad kay Lord. Sa akon mind, I am fully convinced sang tanan nga dapat ginhambal niya, akon sundon. Ang tanan nga ginsiling niya, naintindihan ko na karon. Amo gali ni ang dapat ko nga himuon sa akon pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magpatinumanon gali ako sa akon pakigsaad sa iya. Kasubong si Abraham nagmatinumanon. Damo siyang kalisdanan si Abraham kay natubang sa kabuhi, but he still saved by grace because he is obedient to the covenant in his heart, in his mind. Kag sa akon, wala na ko sing dapat pang himuon man. Hamo man ang akon himuon. That is my will today. And that is the elements of our faith. Nag-agree into one to serve God above all. And first of all, siya ang dapat nakon unahon. Siya ang dapat nakon pasulabihon. Siya ang dapat mapasidunggan sang bugos ko nga kusog. Huna-huna kag sang akon bugos nga kalag kag kinabuhi. And because of that, hindi na ako makabalakas ang the rest sa akong kabuhi. God is holding me in His hand, siling pa niya. Ako ang nagauyat sa imo sa akon gamhanan nga kamot. Ang akon ginauyatan, wala sing makakuha sina sa akon mga pagkauyat. Why? Sinoong mas gamhanan pa sa Diyos nga kaya niya bukon ang kamot sang Diyos nga nagauyat sa aton? Is there anyone who is mightier than God? No one is mightier than God. Kag tungod mas gamhanan siya, kag nagauyat sa aton, maka 100% kita sigurado nga way sing makalangkat sa aton gikan sa iyang pag-uyat. Who can be against us? Wala si makaagaw man sa aton sa iyang mga kamote. Oh now, hanugali ang aton pagahimuon subong in response. Tapos na siya naghalad sa aton. Naglingkod na siya. Naglingkod na siya dito. Ano ang iya ginahulat? Ang imo kag akon response. Ang aton response sa Dios
ang aton mga paghalad. He gives us the authority to become the priest ourselves. Ikaw na mismo ang saserdote sa imo kaugalingon nga halad. Si Jesus Christ ang aton pattern. Si Jesus Christ ang aton sulundan. Si Jesus Christ ang aton pangalagaran. We worship. We praise. We give the sacrifice of praise unto the